Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Things that cause sin will inevitably occur, but woe to the one through whom they occur. It would be better for him if a millstone were put around his neck and he be thrown into the sea, than for him to cause one of these little ones to sin. Be on your guard. If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him. And if he wrongs you 7 times in one day, and returns to you 7 times, saying, 'I am sorry,' you should forgive him." And the apostles said to the Lord, "Increase our faith." The Lord replied, "If you have faith the size of a mustard seed, you would have said to this mulberry tree, 'Be uprooted and planted in the sea,' and it would obey you." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Jesus, in our Gospel today, tells his disciples about a sad reality of life. Malungkot na realidad ng buhay. As Jesus said, the cause of failing into sin are sure to come. Things that cause sin will inevitably occur. Sa Tagalog, mas nakakatakot. No? I'll translate it. No? We'll use the Tagalog translation. Sabi ni Jesus, hindi mawawala ang sanhi ng pagkakahulog sa kasalanan sa mundo. Sa madaling salita, sadyang may mga tukso at kasalanan sa mundo. At ang mas nakakalungkot dito, galing ito sa tao. Ang kasalanan at ang tukso, galing sa tao. Hindi mo yan maiiwasan. Hindi natin yan matatakbuhan. Kahit saan tayo pumunta, may mga taong nagiging sanhi ng kasalanan at tukso. That is why Jesus is telling these kind of people who cause sin that it would be better for such person to be thrown into the sea with a millstone around the neck than to be the downfall of a single one of these little ones. Sa Tagalog, yung mga ganong tao na nagiging sanhi ng kasalanan, sabi ni Jesus, mas mabuti pang sila ay bitinan ng malaking bato, malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng maliliit na ito. This is the sad reality of life, that no matter how we try to be good, there will always be people who will be the cause of our downfall. Kahit nagpapakabait ka, sadyang may mga taong gusto kang magkasala. Hihilahin ka para madapa. Kaya nga, sana kung hindi man tayo maging sanhi ng kabutihan ng iba, sana
huwag tayo man lang maging sanhi ng pagkakasala ng iba. If you cannot be the cause of kindness, of goodness of others, at least be not the cause of others to sin. Did you get that? Ang ganda nun, no? Kung hindi mo kayang maging mabuti ang tao dahil sa'yo, huwag sana naman ikaw ang maging sanhi ng pagkakasala ng tao. Sa panahon ngayon, maraming ganyang tao na dapat iniiwasan natin. Yung mga taong magdadala sa atin sa pagkakasala, mga taong magpo-provoke sa atin para gumawa ng masama. Kung hindi ka maingat, talagang papatulan mo yung mga ganitong klase ng tao. Pero kung maingat ka, malalaman mo kung paano i-handle o pakitunguhan ang ganitong klase ng tao. Alam niyo po, one time, nagdadrive ako. Hindi ko alam ang lawak-lawak ng kalsada sa SLEX, pero merong isang sasakyan na dinidikitan ng sasakyan ko. Ay, hindi ko alam bakit. No? Hindi ko alam kung gusto ba niya mag-overtake, hindi ko alam kung nababagalan ba sa akin, pero I am in the right lane. Hindi naman ako nasa fast lane. Kung gusto mo mag-overtake, you could do it. No? Pero hindi ko alam, ginigit-git ako. Yung parang gusto mong magmura. Yung naiinis ka, no? Parang ano ba ito? No? It happened to me. May ganyan. No? Yung hindi ko alam nang iinis ba ito o hindi ko alam. No? Nang gigit-git na parang gusto mong murahin. Pero napigilan ako. Kasi ano mapapala kung papatulan ko? Ano mapapala kung mumurahin ko? Sino magkakasala? Di ako. This is what our first reading from the Book of Wisdom is teaching us. Yes, may mga tao na magdudulot sa iyo ng pagkakasala, pero tinuturuan tayo ng unang pagbasa kung ano ang dapat gawin. As the first reading said, love justice. Justice here means righteousness or uprightness. Ibig sabihin, mahalin kung ano ang matuwid. Ibigin kung ano ang makatwiran. Sa panahong tayo ay tinutukso na magkasala, sa panahong tayo ay dinadala sa pagiging masama, alalahanin, love justice. Ibigin kung ano ang mabuti. Ibigin kung ano ang matuwid. Ipaalala natin sa ating sarili. No, kung minsan, may mga taong talagang uubusin ng ating pasensya. Hindi po ba? No? At nasasabi natin, no, mabuti na lang, mahaba ang pasensya ko. May mga tao talaga na sisikapin ka talagang makagawa ng mali. At sasabihin mo, mabuti na lang, nagpapakabait na ako. And that's true. That is what love justice means. Yung iibigin mong magpakabuti. Iibigin mo kung ano ang matuwid. Pipiliin mo na lang kung ano ang mas makabubuti. Mga kapatid, this is what our readings would want to tell us. Yes, it is sad to know that there are people who would cause us to sin. But that doesn't mean we cannot do something. We can do something, and that is to love justice. My dear brothers and sisters, may our love for righteousness always be the center of our hearts. For if goodness is the content of our heart, no sin could ever destroy us. Amen.